Totoo ba itong kwentong isang angkan lamang ang umaangkin at may-ari ng Pilipinas? Ito ang tinaguriang Tajian Taliano clan na tinaguriang pinakamayaman na tao sa buong mundo dahil sila ang nagmamay-ari ng 720 metric tons of gold, ang tinatawag na Gold for Humanity. Again, 720,000 metric tons of gold for humanity. Totoo nga ba ito at sila nga ba ang may-ari ng buong Pilipinas? Kasama na ang mga gusali at kung anumang itinayo dito sa ibabaw ng lupa sa bansang Pilipinas. Atin klaruhin ito dito sa kwento ni PMC. Taguean Taliano family, pinaniniwalaan ng marami na siyang nagmamay-ari ng tone-toneladang ginto na dinala sa Pilipinas at siya ring pinanggalingan ng mga ginto ng pamilyang Marcos. Bago pa man dumating ang mga Hapon ng ikalawang digmaang pandaigdig, mga Amerikano noong mga taong 1900s at mga Kastila ilang daang taon na nakalilipas, ang tinaguriang Filipino Royal Family ang kinikilalang tunay na may-ari sa buong Pilipinas. Ano ang sikreto ng Taliano clan at ang tinaguriang Royal Decree Protocol 01-4 na bubulabog sa diwa ng mga Pilipino? Okay, itong Royal Decree na 01-4 ay sa palagay ko totoo ito, pero wala na itong bisa dahil meron na tayong tinatawag na the new Constitution, ang bagong Republika ng Pilipinas, at meron na tayong mga bagong batas tungkol sa pagmamay-ari ng mga lupain. Kaya kung anumang pinaghawakan ng mga Taliano clan na yan, ayan ay hindi na siya valid sa panahon na ito. Kasi meron na nga tayong the new Constitution. Ngayon, panoorin natin ang mga bidyong ito na nagsasabi na ang Pilipinas ay pagmamay-ari lamang ng mga taong ito. Alam niyo ba na ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pag-aari ng iisang pamilya lamang? Kalokohan! Paano nila naging pag-aari ang Pilipinas? Bakit sa napakahabang panahong lumipas ay ngayon lang lumitaw ang pamilyang ito? Baka naman ito'y gawa-gawang kwento lamang ng ilan upang linlangin at pagsamantalahan ng publiko para sa pansariling kapakinabangan. Ilan lamang ito sa mga tanong at duda sa tuwing maririnig ang kwentong ito. Pero sabi nga, pag may tanong at duda, may dahilan upang magsiyasat. Okay, so ang legend na ito about sa pag-aangkin ng isang pamilya lamang sa buong Pilipinas ay may katotohanan ito. Dahil nga sa Visayas ay naghahari doon sila Lapu-Lapu at doon sa Luzon ay naroon naman ang kapatid ni Lapu-Lapu na si Raha Sulaiman, at sa Mindanao ay meron pa silang isang kapatid doon na namamahala as Raja o Raha. Kaya noong 9th century AD, wala pa ang Republika ng Pilipinas. Kaya itong mga isla sa katulad ng Hawaii, Guam, Palau, Pilipinas, ay hindi pa ito Pilipinas noong 9th century, kasi 15th century na dumating dito si Magellan, at ang king sa Spain noon ay si King Philip. Kaya pinangalanan na Philippines in tribute to King Philip ng Spain dahil kay Magellan ang Pilipinas. Pero bago kay Magellan, 9th century AD, ay tinatawag ang ating kapuluan na Maharlika, at ang Maharlika extended far, going to Palau Island, sa Guam hanggang Hawaii. Ito ang Kingdom of Maharlika. At wala pa tayong konstitusyon noon, kaya kahit anong ituro nila Raja Sulaiman, ni Lapu-Lapu, kahit anong mga isla ituturo nila na sa kanila yun. Noong unang panahon. Pero nagbabagong lahat ngayong 19th century dahil meron na tayong the New Republic of the Philippines. Ito ang kasagutan.
Ngayon balikan natin ang video kasi napakaganda ng paggagawa ng mga kwentong ito. Ang buong arkipelago ng Pilipinas bilang pagmamay-ari ng isang pamilya ay masasabing hindi kapanipaniwala. Hindi talaga kapanipaniwala. Talaga. Pero ito ay may katotohanan. Sa katunayan, ang kwentong ito ay suportado ng mga sumusunod na katibayan. Titulo, Desisyon ng Korte, Writs of Execution, Sheriff's Return, anotasyon sa likod ng mga titulo, sertipikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang mga titulo ay hindi peke. Ang 21 volume ng mga dokumentaryong ito ng korte na nagpatibay sa kwento ay hindi maaaring palsipikahin. Pinatotohanan pa ito ng ilan sa mga dating Solicitor General at kinalaunan naging mga maestrado ng Korte Suprema na sina Felix Macacial, Antonio Barredo at Hugo Gutierrez. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya ang ilan sa mga tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas tulad nila dating Presidente Ferdinand D. Marcos, dating Senador Lorenzo Tañada, Claro M. Recto, Jose Diokno, Emmanuel Pelaez, Jose Yulo Sr., Virgilio Papa. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Talyano ay si Attorney Homobono Adaza. Ang mga nabanggit ay kilalang mga respetado at mahuhusay sa larangan ng abogasiya sa bansa na hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Maaaring ang kwentong ito ay babago sa takbo ng kasaysayan na nakatala sa mga libro kung saan namamayani ang bersyon na tayo ay nadiskubre lamang ng mga dayuhan. Subalit naririto na sa buong kapuluan ang ating mga ninuno bago pa man dumaong sa mga dalampasigan nito ang mga dayuhang mananakop. At sila ay pinamunuan ng isang pamilya na ngayon ay sinasabing may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Cagayan Talyano. Okay, ang kwentong ito kasi ay parte lang ito ng kabuuan ng kwento. Okay, 9th century AD, pagdating ng mga Tagian Talyano, tanggalin natin yung Talyano kasi Tagian lang talaga ang tawag sa angkan na yan, nila Lapu-Lapu. Yung Talyano ay ikinabit na yan para meron na daw mga descendants sa Pilipinas dahil sa apelyido na Talyano. Pero kapag tanggalin natin yung Talyano, Tagian, ay malalaman natin na ang kanilang origin ay galing from Indonesia, Malaysia, Java, at meron silang mix of culture ng mga Indians. Kaya ang mga Tagian, sila Lapu-Lapu mismo ay hindi yan native ng Pilipinas. Kasi galing sila ng Indonesia. Okay, kaya dito pa lamang ay invalid na ang claim kasi sila ay mga foreigners at sa ating batas, sa ating konstitusyon ay kailangan kung aangkin ka ng lupa, kung ikaw ay foreigners at kung mag-angkin ka ng lupa sa Pilipinas ay meron kang partner na isang tunay na Pilipino at 60% ang share ng Filipino mas mataas kaysa share o pag-aari ng foreigners. Kaya dito pa lamang ay hindi na natin masasabi na buong Pilipinas ay pag-aari ng Tagian Talyano. Yung mga attorney, hindi yata nila alam yung yung New Republic of the Philippines with the new revised edition 1987. Binago lahat at tinanggal na yung mga pagmamayari ng katulad ng mga asindero na napakalagi ang kalupaan, ay hindi na yan pwede. Buong Pilipinas angkinin mo, hindi na yan pwede. Buong Luzon angkinin mo, hindi rin pwede. Kaya invalid ang claim na ito ng Tagian Talyano tungkol sa kanila ang Pilipinas. Naku, sa ngayon matatawag na ito na kalokohan. Pero noong unang kapanahonan, 9th century, before Magellan, ay totoo ito. Pero nagbago na lahat.
dahil nasa modernong panahon na tayo. Nakasalukuyang kinakatawan ng tagapamanang si Prince Julian Morden Taliano. Ayan, yung itong Morden na ito, inahanap na yan ng NBI dahil ginugulo ang ang kwento ng Pilipinas. Alaktawan nga natin to. Tagian Taliano, ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Soliman. Itong kwento kay Luisong Tagian, tanggalin natin yung Taliano. Walang Taliano noon, Tagian lang. Si Luisong Tagian na isang hari ay naghahari daw yan sa Maharlika Kingdom, which comprises ang Maharlika Kingdom ay sakop niya ang Hawaii, Guam, Micronesia, Palau Island. Kasama na rin yung Indonesia, Java, Malaysia. Yan ang kabuuan ng Maharlika Kingdom. At kasama na rin yung pulo-pulo ng mga Spratlys, Scarborough Shoal, mga atolls diyan sa harap ng China. Totoo yan. Pero yung ikinabit mo yung apelyido na Taliano, at diyan na papasok na ang mga nag-claim na sila daw ay kadugo ng mga Tagian, which is ayon sa kwento, ang mga Tagian ay nasa 10 taon lang yata na nag-occupy sa parts of the Philippines. At kung aakyat sila doon sa Ifugao, ay ibang mga lahi ang naroon. Ang mga Ifugao ay diyan native talaga yan sa Cordillera. At itong mga Tagian, sila ay mga sailors. Kaya nga sa Butuan ay mayroong nahukay doon na malalaking bangka na parang mga barko ang laki. Yun ang mga sinasakyan ng mga Tagian na ito. From Indonesia to India to the Maharlika. Okay, tapusin natin ang video. Tulad ng iba pang kaharian, ang mga lupain ng mga hari at pamilya nito ay pinapasa at pinamamahagi sa mga kasunod na henerasyon ng kanilang angkan. Ganito ang nangyari sa buong arkipelago. Okay, so atin muna hanapin yung Torrens title na tinatawag. Noong 1762, dumating ang British Royal Army sa Manila upang labanan ang mga puwersa ng Kastila. Ayan. Noong 1764, natalo ng mga Briton ang mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 batay sa mga batas ng West Indies na nag-amyenda sa karapatang ari ni Haring Philip ng Espanya sa Pilipinas at iginawad ang karapatang ari ng arkipelago sa mga angkan ng Tagian Taliano. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga royal government ng Espanya at Bretanya. Ito na yung pag-transfer ng titulo sa mga namamahala ng Pilipinas. Ngayon yung mga Tagian, siguro sila yung pinakamayaman at sikat na mga tao sa Pilipinas. Kaya sila yung humahawak, sila yung gobernur at sila yung nakilala ng Espanya. At dahil sa natalo ang Espanya ng British sa giyera na yan, ni-reward ng British sa Pilipinas ang buong Pilipinas, ang buong kaislahan. At siguro, dahil sa mga Tagian ang gobernur ng Luzon, Visayas at Mindanao, kaya ito'y pangalan sa kanila ang Pilipinas as sa kanila. Ngayon, sabi ko na kanina, dahil binago na ang Konstitusyon 1987 or kahit noong 1980, ay hindi na pwedeng magmamay-ari ang isang angkan lamang ng buong Pilipinas. Binago na yan. Kahit yung mga asyenda ay hinati-hati na yan at hindi na pwedeng angkinin ang buong Ilocos ng isang tao lamang o ang Cebu ng isang tao lamang. Kaya nga, ang ating konstitusyon ay for the equality of people in the Philippines. Okay, governed by good government. Ganyan. Okay, patuloy tayo. Ang nagbayad ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coins ay si Don Esteban Benitez Taliano. Ito ang hindi totoo.
Dahil kung niresearch ko na ito sa Google, sa Wikipedia, ang lumabas diyan ay Amerika ang nagbayad ng $20 million sa Espanya dahil ang Espanya ay mayroong ginawang mga development sa Pilipinas at ang halaga ng mga development, mga infrastructure ng mga Spanish ay binayaran ng Amerika ng $20 million at hindi Don Esteban Benitez, nilagyan pa nila ng Talyano para maikabit ito sa mga nag-claim ngayon na mga Talyano daw sila. Amerika ang nagbayad ng 20 million at hindi itong Don Esteves. At tiningnan ko rin sa Google, Wikipedia kung meron nga bang Pilipino na nagpirma doon sa Treaty of Paris. Ang lumabas ay isang attorney na Pilipino pero hindi itong mga Talyano. Hindi rin Esteban Benitez, ang dami-dami ng lumabas na pangalan. Isang attorney lamang ng Pilipinas ang representative sa Treaty of Paris na pinirmahan nila doon mismo sa Paris para sa kasunduang pangkapayapaan at pag-transfer ng gobyerno at pag-liberate ng mga isla ng Hawaii, Guam at Pilipinas. Yan ang totoo sa totoong history. Ako nagtaka lang kung bakit merong mga ganitong kwento. Ayan tuloy na nalaman na natin na merong mga gumagawa ng kwento na dinagdagan pati ang mga pangalan. Ang Oficiana de Cabildo ay kinilala at pinagtibay ang Royal Decree Protocol 01-4 at nirehistro bilang titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrihal Bolquia Cagayan Talyano. O bakit nandiyan na naman yung Talyano? Bolquia lang yan. Ang Bolquia ay ang mga talagang mayaman na angkan na nandiyan na sa parting Indonesia, Malaysia, Brunei, ganyan. At yan ang mga totoong pinanggalingan ng mga tajihan. Yan, kinakabit kasi yung Talyano. Ngayon lumabas naman yung Prince Morden. Kung Prince ka na sana yung ano mo, yung palasyo mo. Hindi ka Prince, wala kang palasyo. Ayan, inahanap tuloy ng NBI, nagtago. As for Okay, so dito nga tayo sa Torrens title na sinasabi. Nito. At ang Torrens title ay hindi maaaring talunin ng anuman o sino mang may titulo. Sa Pilipinas, walang titulo ang inisyu bago pa ang OCT 01-4. Ikatlo ng Oktubre, 1904. Ang Torrens title ay hindi maaaring kansilahin kahit lumipas ang milyong-milyong taon. Ayan yung sinasabi na yan na hindi pwedeng kansilahin. Hindi nga yan pwedeng kansilahin noong panahon na inisyu yan. Pero dahil ang ating konstitusyon, ang ating republika ay nagkaroon tayo ng plebisito. Na kung papayag ba ang mga tao na baguhin at gagawa ng mga bagong batas na ilagay natin sa ating konstitusyon at yun na ang susundan. Kaya nga nawala na yung mga mga clan noon na nag-aangkin ng mga isla ng Visayas, isla ng mga malalaking isla sa Pilipinas, nawawala na yung mga ganyan. Dahil nga tayo'y bagong Republika ng Pilipinas, kaya ang Torrens title kahit authentic ito ay wala na siyang bisa. Para siyang pera na yung sabihin natin Japanese money noong World War II, yun ay authentic na pera yun. Pero bakit ngayon hindi na matanggap? Bakit ngayon hindi mo na pwedeng ibili ang Japanese World War II money, tinatawag na Mickey Mouse money? Kasi hindi siya tinatanggap na. Ganyan din, kumukupas yung mga papeles na yon kasi hindi na siya matatanggap bagong Republika ng Pilipinas na tayo ngayon. Mangingibabaw ang karapatan ng may-ari ng titulo sa pagpapaalis ng sino mang umuukupa ng lupang nasasakupan nito. Ito, grabe oh. At ang Torrens title ay hindi maaaring talunin ng anuman o sino mang may titulo. Sa Pilipinas, walang titulo ang inisyu bago pa ang OCT 01-4. Totoo nga yan. Kasi noong
ano pa yan 1898 yata ang Treaty of Paris at saka inisyo yan. Ngayon, binago na kasi, pati yung ating Korte Suprema, lahat ng ahensya ng gobyerno ay under the new constitution laws. Kaya hindi na po pwede ang ito na angkinin lamang ng buong isang clan ang Pilipinas. At ayon sa Torrens title ay kung ano daw ang nakatayo na gusali, kahit yung SM, kahit yung mga Ayala, mga subdivision, lahat daw na narito sa ibabaw ng lupa ng Pilipinas ay pagmamayari ng mga tajiyan. Yan ang hindi pwede. Paano naman papayag yang sila lusyutan? Ganyan, yung mga milyonaryo sa Pilipinas, nasa kanila yan. Yung Loisita, Hacienda, papayag ba kaya ang mga Aquino niyan? Di ba kaya wala na nga. Kahit i-claim pa yan, kahit sino pang attorney, wala na. Dahil kupas na, dahil expire na, dahil New Republic, New Constitution na tayo ngayon. Okay, malapit nang matapos ang video. Ang lupa ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng tao. Pero ito ay higit pa sa kayamanan. Ang lupa ay buhay. Totoo yan. Bakit marami ang hindi naniniwala? Marami. Talagang marami. Merong naniniwala pero yung paniniwala natin ay hindi naakma sa ating bagong panahon. At yun ay sa kapanahonan pa ng mga tajiyan noong 9th century AD. Imagine, ay nasa na tayo, 2024, ang layo-layo na. Kaya kung ano man ang batas ni Moses noon sa Egypt, ano man ang batas ng mga parao, ng mga haring Pharaoh na tinatawag, ano man ang batas ni Hitler noon, ay hindi na yan pwede ngayon sa mga bagong batas ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Katulad na lamang sa Pilipinas, new government, new republic, the new revised Constitution of 1987. Bagamat mayroong mga dokumento at pahayag na naglalahad ng salaysay hinggil sa kasaysayan ng mga Talyano, mayroong mga hindi sangayon sa kwento. Ang mga Maharaja, Raha at Tagian ay lumipat lamang sa mga isla ng Pilipinas nung dumating ang mga Muslim sa Java mga taong 1478. Meron pala itong silang giyera doon sa Java sa Malaysia. Ang mga Muslim na grupo, ito kasing mga Tajian ay hindi ito Muslim, parang ano lang sila, itong mga katulad ng Ifugao, meron sariling paniniwala. Ngayon dahil sa binulabog sila ng mga Muslim doon sa Java, kaya parang lumaya sila doon at dito umukyo pa, naninirahan sa kapuluan ng Pilipinas. At pagdating nila dito, hindi naman sila lang yung tao. Diyan sa Palawan ay nandiyan na yung mga Tabunman, yung mga Cavemans. Doon sa Luzon, nandiyan na yung mga Ipugaos sa Cordillera. At dito sa Mindanao ay meron ng mga lumad nang dumating sila. Kaya they are foreigners in the Philippines at hindi pwedeng magmamay-ari ang mga foreigners ng kalupaan ng Pilipinas. Yan ay naayon sa ating batas. Kaya marami nagsasabi na ang mga ito ay hindi mga Pilipino. Ayan. Ito ay mahahalin tulad sa mga miyembro ng British Royal Family ngayon, na sa kanilang bansa sila ay Royal Family. Okay. Ngunit kung lilipat sila sa Pilipinas, hindi sila pwedeng maging Filipino Royal Family. Totoo yan. Isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi naniniwala ay ang tinawag na Royal Decree Protocol 01-4. Ang kautusan na naglalahad na ang buong bansa ay pag-aari ng Tagian Talyano. Sa dahilan na walang karapatan ang bansang Britanya na ibigay kanino man ang 7,000 isla na hindi naman nila mismo pag-aari. Yan nga. Kaya naman kahit nabigyan ng tunay na dokumento, ito ay walang bisa kung ang nagbigay ay walang basihan. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng ibigay sa iba ang hindi mo naman pag-aari. Ayan, klarong-klaro yan. Ngayon, klaro na natin na hindi pagmamay-ari ng Tajian Talyano ang buong kapuluan ng Pilipinas.
dahil sa kwentong ito. Okay, so tapos na tayo diyan sa usapan at legend na yan. So tapos na at magandang kwento siya, magandang pagagawang kwento. Nag-expire nga lang ang effectivity nito, parang gamot lang nag-expire. Okay, so New Republic na tayo, 1987 Constitution, at kung anong mga nakalagay sa Constitution, yan na ngayon ang applicable laws of the land. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panunood, pag-subscribe sa ating channel. I'll see you on our next episode. God bless.